Kasi dato siya parang hinahanap siya Quiapo na hindi na ko sa Quiapo. May tindahan kami dati na Photoshop siya nag-repair. Alala ko nag-repair siya ng loud voice. So, naging malapit kami doon sa kanya. Ang masenso siya na nagkaroon siya ng sariling kamera siya prepare. Tuwing gabi, pupunta ako sa shop niya. Kwentuhan kami. Siya rin nagturo sa akin na mag-bird photography. Tuwing magpunta kami sa Infanta, sa Mesa Eco Park. Nagkasama ko siya. So, bakit po kami nakagdanan sa Mesa Eco Park? Ilang taon na, sabi niya, pare, agad tayo ulit. Sabi ko, sakit ako. Hindi dahan-dahan tayo makyat para magawa natin ulit. One mistake na. Kasi yung pupunta kami ito sa Panta na. May video. Pinakita namin yung lugar na malamig. Tuwang-tuwa kasi, parang bata. Yan sabi niya. Masaya namin kasama kami. Pag napagalitan ako ng nanay ko, pupunta ako sa shop niya. Sabi niya, pare, hindi ka lang pagalitan ko lang ng nanay mo. Oo, yung tatay pala, medyo sinigit ko yung pag-servo sa akin ng nanay siya. Namumutla kasi ako nun. Sabi niya, pre, pupit ko muna, pag gusto mo mutla na, sabi ko. Yung pala, medyo na-stop pala ako nun. Mag-stop ako. Tapos yun, gabi-gabi, pag wala na akong gagawin, pupunta ako sa shop niya. Pagtuwa kami, mas minsan nakita ko may sugat ka siya. Sabi niya, kaputin natin. Hindi, mayroon may tipan dito. Yung may tipan natin yung sugat niya. Hindi pala yun, yung may tipan lang. Sabi mo, maklase ka pare. Kasi minsan pa, pag inuubo siya, sabi ko, bilhin ka ng gamot. Ay, hindi. Pamaya, pag-uwi ko, punta na ako 7-Eleven. Pag naman bilhin mo, Emperador daw. Kaya reinforce. Yun daw yung namin niya, mawala siya. Pag-klase rin. Kaya yung ginagawa ko. Minsan naman, pag sa sobrang kwentuhan namin, pre, gabi na, uwi ka na. Alas uwi ka na. May miss ko na yung kasi nasa siya. Nakakalapot din. Nangyari sa kanya. Marami siyang natulungan din na tao. Isang wala pa ang pera ng isis ko. Pagkailan ko sa kanya. Pagkailan naman. Kasi pero na ako pera ko naman. Sigurado ka. Bayan. Minsan naman may mga nagpapay-print sa akin ng camera o electric. Sa kanya ko pinipilay. Tapos mapatong na naman niya. Laking tulong din kasi wala na akong tintahan kasi nung instant time. Meron may photo sa akin.
Sa kanya ako nilabas sa kapag-sign sa akin. Napag-sign ko sa kanya. Tulungan ka. Saka minsan na pag may papalinis ako ng camera, Libre na. Libre. Oo eh. Mayayarin eh. Meron din mga ibang nagpapagawa rin sa kanya. Akala ang may sira. Per honest eh, sabihin niya, wala minor na yung problema. Sabihin niya na wala nang bayad. Kaya maraming siyang customer na tulungan din eh. At pinapalik-balikan din siya. Nagdadala na din. Mapagawa sa kanya. Yun lang masabi ko. Salamat. Ayan. Kasi wala din po nila ako ng prepare po ako, pero kung nagsatrabaho po, so pagka wala akong pasok or nasa bandang area ko or pumasok, dumadaan ako sa itong naabot kami ng gabi, kami na yung nagsasara ng madalas sa shop. So, wala akong kwentuhan lang. Tapos siya yung nag-joke sa amin, maraming family birthday. Kasi dati, kasama namin sa mga photo contest namin naman ng pagkabit kami. Tapos, binigyan na kami mag-birthday. So, unang yonto niya sa ako yung binigyan niya yung binigyan ko yung bar. Start ako mag-birthday. Tapos, nahilig ako mag-birthday ng mga ibero. Binibigyan ko siya. Sticker ko, binibigyan ko din. Basta nagpunta kami galak ko. Either gamit or basta binibigyan ko si Dom. Nakita niyo yung mga family at siya. Nagbibigay ako. Hanggang dati nakarating tayo ng silagot. Tapos pinuli niya kami dun sa kanila. Sa isla. Ganun ano si Dom. Tapos nag-ano kami. Nagpaparin siya, napakain siya. Tapos wala na yung iba kasama niya. Ipabili ko naman sa isang case ng reverse. Sinamahan ko lang siya hanggang nakatulog sa kanila. Kung ano-ano, sa burden lang ang number one yung tao. Siya maakin kami. Dapat hindi ko yung mga wali burden. Kaya pinaka-dedicate. Nakalulungkot lang namin yung mga top money. Pero nagpapadala naman ng message. Siyempre, papagarin ako ng kapabenta. Ang bilis ako na nagbibenta. Dala ako ng nagbibenta. Kaya minsan, in-explain ka rin ako doon. Hindi makikipog. Hindi ko na lang. Tapos, tropang artistiko, pero hindi ako, niyayaya ako ng tropang artistiko, pero never ako nakit sa mga festival. Kasi parang nagugulo kasi, mga... Masaya, hindi mo gulo. Di ba? Masaya. Kagabi nga, sarap-sarap ng, di ba? Magugulo pag kasama-sama. Kasi gusto nito laging masaya. Kasi mapag-initan ako eh. Hindi ako hindi lahat nakaka-bibigyan ng chance na kilala si Dong. Kasi sa Quiapo, kung sa Quiapo, parang siya. Hindi lahat bibigyan sa kanila. Gabi po, no? Nandito yun sa kagabi po na hindi po, wala, at hindi na nandito po kami kagabi kung pwede po yung mga artistiko na mahal ni Dong na camera cloud. Actually, dyan kami nagsimula. Sa mga nandito po ngayong gabi, kami po yung original na tropang artistiko na tinayo namin na kung hindi kay Dong, sa shop ni Dong, wala pong tropang artistiko. Opo. Ulitin na lang, inabutan na naman po ako. Kagabi, ganyan ako nag-umpisa, halos iyak-iyak po ako. Ayoko nga sanang tumayo na, kagabi, sumobra na po yung salita ko eh. Hindi ko malaman saan nila kasi sabi na ayaw ng papa niya ng malungkot. So, masaya. Kaya nasabi siya kanya kagabi, ang saya namin dito. Hindi, totoo po yun. Kasi yung mga pinagsamahan namin nila Dong, naikwento ko rin kung paano. Pero meron ako nakalimutan pala.
Si Dong pala, isa sa nakita ko, no? Super mapagmahal sa magulang. Nakita ko si Dong kung paano niya, yung mama niya na nandun sa probinsya, yun ang lagi niyang nakikwento sa akin. Sa edad na 80 ata may kita ngayon, yung mother pa rin niya is #1 sa kanya. Mapagmahal po si Dong sa mga babae. Hindi po ibang babae yan, pero maraming babae kong minahal yan. Ang kanyang ina, si mami tumatawa, ina, kanyang asawa at anak ng mga babae. Kaya marami pong babae si Dong sa buhay. Hindi po porket sinabing maraming babae, meron si kaliwa, meron si kanan, may pa-underground. Wala po. Ang minahal ni Dong, nanay, asawa at mga anak. Saksi po kami dyan. Yung tropang artistiko. Super. Sabi ko na, minsan, takot sa'yo si... Kasi ang dating ni Dong matapang eh. Parang kaltantad, bibigote. Di ba? Pag sinabing bibigote, ang tingin niya matapang, di ba? Iba yung dating. Pero alam ko, isang salita lang ito. Isang tingin lang ganon. Opo. Yes, ma'am. Totoo po ba? Actually, hindi na po iba sa amin to. Hindi na po iba sa amin. Yun po talaga. Sabi ko sa inyo, pinagsamahan namin yung tropang artistiko at saka yung pagiging wardrobe photographer. Ito din po, siya po nag-ibisa ang nagtutulak sa amin. Pero sa galing po, sabi nga sa inyo, kagabi, hindi kailangan maging estudyante ka, maging engineer ka, maging doktor ka, o anong profession para makilala ka. Si Dong kinilala sa buong mundo, hindi lang sa atin. Kung mapapanood yung mamaya yung mga video niya, mga interview, super po, hindi lang po dito napanood yun. Kaya sabi sa niya, yung pakikisama, nag-pinilog niya sa iba, hindi mo kailangan maging professional para galangan ka at kilalanan ka ng tao. Ako yan din ang sa sarili ko. Yung pakikisama is #1. Wala akong masasabi sa kanya, ang pakikisama niya ay talagang maganda at super ganda at napakagaling niya makisama. Okay? Siguro hindi ko na ganong pahabain dahil marami pong gusto kong makita, magsalita rito. Yung mga kasamahan niya po sa Quiapo, yung mga technician, yun, guys, please, konti na. Hindi na, wala bibiglain ko kayo. Kamukha kagabi. Ito, bali, hindi na rin iba po ito. Magandang gabi po sa inyo. Ako po ay 62 years na rin na sa Quiapo. Nang ilang taon na, halos nasa 40 years na. Almost. Kasi ang una ko bago ako mag-itig-isa na kasama ko si Padre doon, photographer muna ako. Tapos, napunta kami sa commercial, and then, hindi ba, 1989, nag-ship ako ng gabi. Kasi, naisip ko na balang araw, hihina yung photography. Dahil nag-boom kasi po yung mga digital videos. Pero nangyari, pero hindi naman totally nawala. Hindi na lang yung mga digital na. Nung bago po ako nag-picture, pero nung pa po, mga ano po yung 86, gano'n, nagkakilala na kasi na, then, sa Pangod, and then, medyo ako ang kaya napakalaki yung bagay na naging tagagawa ko ng camera din sa kaya yung movement na pa. Malaking din kasi sa mga hindi nung galing ako na parang ako na pagtapos na patapos ko yung mga anak ko tapos na sa Lornas kaya sana itong gabi na to sarap sa kanyang wala sa pinagtatanong sa kaya salamat po
Isa pa pala, no, kung napapansin ko po, no, yung mga humahawak po ng mga camera, technician, photographer, sa ngayon yung mga edad nila, kasi pati po ako, sasama ko na po yung sarili ko, lahat naging professional ang kanilang mga anak. Success okay doon. Meron pa bang nag-aaral? Wala na, lahat professional na. Ako, isa na lang po yung 4 kong anak, lahat tapos na rin po. So that's, iba na rin po. Kaya tataka ko, ang pagiging photographer, bakit pagiging technician? Eh talagang nakakabuhay pala ng pamilya at nakakapag-aaral ng sa private school pa, ha? Imaginin mo. Saan sa mga school na pinagtapusan? Kamukha ng anak ko, FTU, Adamson, ha? Kamukha sa Philip Piano, saan ba nagtapos sila yung mga anak? Adamson, UST. Imaginin mo, ang laki palang pera ang pagiging technician at pagiging photographer. Kaya lang itong mga to, ewan ko kung nagbabayad lang sa BIR itong mga to. Yun lang, di ba? At isa nga pala, si Dong nag-umpis lang po sa Moist camera po, no? Yung repair. Pero meron po isang representative po rin ng Moist na kung tinanggalingan nito, yun, nandito po siya. Kapag hindi po kayo... Ako po yung anak ni Moy. Oo. Oo. So, hindi ko naman siya tanda, pero I think dumating siya from Surigao, mga maybe, ano ba? A year? 7, 8, a year or 2 years old siguro. So, I think ganun yung katagal yung pinagsamahan namin, especially nung nanay ko. Tapos yung mga technician na nandito. So, siguro, ayun, totoo naman po lahat yung sinasabi na si Tito Dong matulungin, hindi madamot. Iyak daw ako. Ano ba? And yun, so one thing is that he's very proud of his kids. Kasi, di ba, alam naman ng pamilya, di ba, na, parang nang ibang bansa na rin ako. So, si mama yung naiwan sa shop, kumbaga, they started all sa Moist, tapos eventually, nagkaroon na sila ng mga sariling negosyo. Nag-inipan na sila sa ibang shop. Eventually sila, nagkaroon na sila ng mga sarili nilang shop. Pero alam nyo, mas magkakahiwalay na yung mga shop. Ano pa rin yan? Nandiyan pa rin yan para tumulong. Nagtutulungan pa rin sila. And siya, especially siya, since malaking tulong niya kay mama. So parang, nung si mama din nag-start, nag-branch out from the original Moist to the Moist 2000. Yun, si Tito Dong nakaalalay kay mama. All throughout those years. Hanggang sa, napunta na ako sa ibang bansa, si Tito Dong, tinatakbuhan niya ni mama all the time. Pag may mga problema. So yun, so, hindi siya madamot, and then, yun nga, yung mga anak niya, mas bihira lang kami magkita kasi once or twice a year, pag umuwi ako, kinukwento niya, yung mga narating na natapos yung isis. Sobrang ako ng inauguration ni BBM eh. Ganun ba? Sabi niya, punta ka rin sa Quiapo, marami dito. Tapos, walang problema sa lente, sabi niya. Nung pumunta ako sa Quiapo, time pa nung pumunta ako, para pumunta ako sa Sir Long sa pag-inusan. Ang nakusap ko lang doon yung technician, ni Sir, pangalan mo? Joel. Oo. Tapos ang ginawa niya, tumawag sa kay Sir Long. Tapos mamaya matulog yung mga pagkain. Kinuha yung lente. Sabi niya, ang lakas mo kay boss. Sabi niya gano'n. Hindi mas yung lente eh. Parang 150, 500 yun. Kung pa ako nun, grabe, sabi ko. Sinubit yung nasal ko. So nakabang nagko-cover ako ng inauguration ni BBM, side ko sa Long, sabi ko kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakaroon ng picture. Napaka-solid pa naman ng event na yon kasi manunumpa yung presidente ng Pilipinas. So nandun ako sa tungtungan ng mga photo-journal, kumukuha ko. Kaya nung patapos kung pag-uwi ko ng bahay, nagkuha ko ng mga picture, pinost ko yun, nag-thank you ako kay Sir Dong. Hanggang ngayon, nung nalaman ko nga, nag-post ako sa FB na kinuwento ko doon yung sa lente. Sabi ko kung di dahil sa kanya, hindi ko talaga makukuha. So yung malaking pasalamat ko kasi. So thank you rin. Mapunta naman po tayo from... Nawala ko sa kanya na 7 years. Marami medyo mahaba na kwento yung paano ako nawala sa kanya. Pero nakapos ko na year 2003.
dumating ako ng Manila. Year 2003. Hindi man ako nakatikim ng yung mag-apply na kailangan mga papeles. Kasi pagkagalit ko ng high school, sinabi na sa kanya sa akin, elementary pa na, may upuan ka na. Yan. Pero, sabi ko, hindi ko lang masyadong iniisipin na kasi elementary pa lang ako. Tapos nung mag-high school ako, sabi niya, kailangan mag-graduate ka ng high school. Kasi, at least kahit paano, makaano ka, mag-aaral ka lang ng electronics, pwede ka na sa Japan. So yun na nga, pinili kong makapag-graduate ng high school, kahit paano, kung graduate naman ako, tapos katating ko ng Maynila, hindi ko makakalimutan eh. April, kasi magpipista sa amin eh. Pero hindi na ako umabot ng pista sa amin kasi yung lola ko, sobrang konsumido na rin sa akin. So, sabi ko sa kanya, nagpaalam ako. Sabi ko, Tay, pupunta ako na Manila. Pero lang yun sa akin, pero hindi ko naman po sa kalain na kasi gumala ako umaga. Pag-uwi ko ng hapon, nandun na sa misa yung 1-2. Sabi ko na, 1-2. Sabi mo, alis ka Manila. Sobra-sobra na konsumi ko sa'yo. Pumunta ka Manila. Wala na ako alam sa Manila. Ano bang alam mo sa Manila? Siyempre, bago lang naman ako. Sabi ko, pumunta ako Manila. Pagdating ko ng Pasay, tumawag ako sa shop. Kasi may telephone number lang yung hawak ko. Wala naman ako experience ng biyahe-biyahe. Sa sitwasyon ko ito, magbibiyahe pa ako. Hindi na ako maglakad, magbibiyahe pa ako. Hindi na. Gusto ko makaupo na lang. Tumawag ako sa Pasay. Ang nakasagot sa akin, si Uncle Bong, yung technician ni Boss. Sabi ko, Kel, andito na ako sa Pasay. Nandun niyo ako. Sabi niya, hindi. Ano ka lang? Papalitan ka lang ng bigas. Huwag ka na pumunta dito. Siyempre, tumulong yung luha ko. Sabi ko, ganito pala ito dito sa Manila. Wala kang alam. Pero sinunod ito yung auntie ko. Asawa ni Boss, sumunod na. Pinag-alibi ako. First time kong makakain ng chicken joy. Ito pala yung chicken joy. Pero, awa ka Diyos, hindi na ako nagsisisi kasi nakakain ako ng chicken joy. Gusto mo binila sa Macdo? Yung chicken joy, sa Macdo pa binili yun. Tapos, April 25, 26, pahinga. Tapos 27, pasok na ako. Sabi ko, ganito pala kadali sa Manila tayo ng trabaho. Dumating lang ng 25, 26, pahinga ka, 27, may trabaho pa na kaya. Nag-umpisa sa San Diego muna, kasi siyempre walis-walis ka lang. Pero ang masaya kay boss, kahit taga-walis ka lang, pag nahuli kang natulog, Jollibee ka agad. Pag nahuli kang natulog, Jollibee ka, natulog ako eh. Kasi siyempre, di ba ako sanay sa trabaho ng electronics. Dumukot na. Hindi ka ng burger. Ganito pala dito, pag matulog burger. Pero hindi ko naman ginawa matulog ng matulog. Gusto ko matuto eh. Pinano ako. Pero hindi naman sa pagbibiro, 8 bisis ako nag-Jollibee. siya, wala siyang kasi pag nasa sa probinsya kami, pag na kami, nasasakit kami nakita namin na ganyan yung gasyon niya. Tinanggap din ang namin kahit masakit. Ito para may yakin may napasensya ako. Nakapagsalita na po pati ang kanyang kapatid. Ay yung tinitirhan po ni Dong, alam ko kapag nakapagpundar po ng mga bahay, lupa,
Kaya sa mga nagkakataon gusto rito eh. Yung meron po siyang alam pong pwesto sa Cavite, sino po ba yung kapitbahay nito sa Cavite? Sino po? Ay, para ayaw niyo po. Sir President. Sino po? Nagkakilala po kami ng family ni Mari Joseph sa Cavite. Tumasaya po si Mari kay Eric sa logging ba yun? At siya po ay nakapaswerte, customer ni Eric sa logging. Lagi po siya nalalan. Hanggang sa nagka-baby po siya sa bunso, nag-iyahan ako lagi si Jennifer. Hanggang may mga okasyon po na invite kami kasi kapitbahay na po kami sa kami. Ano ba yun? Ay, nung mali Eric, si Parang Dodong sa... Red Horse po ba? O Encarador? Wala rin po kami pinagsamahan. Sabi masaya, malungkot. Naging close na rin po kami ni Mari Josie. Parang na rin po kami magkapatid. At yung mga anak naman po niya, close na rin po. Parang mga pamangkin na lang po. Sabi niya na. Yun lang po ang masasabi ko at napakabait po na kapatid. Maraming salamat. Natin ang panalangin na makarating siya sa magandang patutunguhan sa paraiso na magwe-welcome sa kanya ang mga anghel. Panginoon, patuloy niyo pong gabayan ang pamilya ni Dong. Patuloy niyo po siyang alagaan anumang po mga problema pang darating sa kanila ay malutas po nila. Alam ko maraming tutulong at mag-aaruga sa kanila. Panginoon, patuloy niyo po kami gabayan kahit na wala na po si Dong ang aming mga kasama sa pagkukuha ng mga litrato at ang mga technician po sa Quiapo. Patuloy po namin sana kahit nawala na po siya yung kanyang presensya kahit sa madama namin. Dong, paalam. Dong, paalam. Pumunta ka na sa iyong dapat patunguhan sa paraiso na wala ng hirap, wala ng sakit, na ito na po yung address na tinatawag na talagang pinamenten address na kanyang patutungan. Dong, bine-welcome ka siguro ng Panginoon dahil alam ko napakabait mong tao, wala kang sinagasaan, wala kang nagabyado. Kaya alam namin sa paraiso ang iyong punta. Paalam, Dong. Salamat po sa inyo.